Hello, good afternoon mga kababayan, mga ka-MAG, mga ka-BTP, Bataan Transparency Page. Ito po, live po tayo ngayon, pag-usapan po natin itong video ni Attorney Claire Castro tungkol po sa paghihigpit ng COMELEC sa barangay at SK election. So, ang tanong nga po dito, bakit po barangay at SK election lang, ano? Pero yung nakaraan, ah, maraming nakalusot na na samantalang sinasala pa ng mga yan sa COMELEC, no, yung mga nagfa-file ng COC. So, yun, ako po ay hindi naman po ako abogado, pero sa haba po ng experience ko pagdating sa larangan ng politika, kahit pa paano naman po, marami na rin po tayong alam, marami na rin po tayong nalalaman tungkol sa batas ng COMELEC at sa pagdating sa election po. So, panoorin po natin tong video. Ala. Well, anyway, partner, you're talking about disqualification. Oh, ano sabi ng comment? Eto nga, partner. Sabi ng COMELEC, COMELEC to suspend proclamation of BSKE bets with pending disqualification cases. Ganon? Ito ba yung mga yung mga before pa yung campaign period, may mga nagsampa na ng disqualification? Oo. Before the elections, partner. Before the elections. So, actually, marami kasing partner na disqualifications. Oo. Pero, matapang ang sinabi ngayon ni COMELEC Chairman, Oo. to suspend proclamation, di ba, of BSKE bets with pending disqualification cases. Pero bakit hindi nila ito ginawa Noon pa. nung national elections? Partner. Okay to. 'Di ba? Kasi anong nangyayari dito, partner, pagka may proclamation na, especially sa national elections, sasabihin nila, wala na kaming jurisdiction diyan. 'Di ba? Wala na kaming jurisdiction. Tapos na po kasi na proclaim na. So ang mangyayari is parang doon na po sa Electoral Tribunal. Kayo maghabol. 'Di ba? Partner. Oo. Ang sa akin lang, partner, sana hindi lang sa barangay. 'Di ba? Bakit, partner? Ito, pinag-usapan na natin 'to, partner. Alam naman nila yung mga grounds for disqualification, 'di ba? 'Di ba? Okay, sige, wag na tayong lumayo, partner. Gusto ko lang tong ma-mention. Oo, sige, partner. Okay. May mga kandidato na talagang masasabing disqualified. Not for anything else, not because of vote buying, but because of the records, considered sila as disqualified ayon sa batas. 'Di ba? So halimbawa na lang, partner. Ito kasi ang pinaka sabi dito sa section 12, partner, So, a per- yun nga po, mag-react po tayo dun, Bakit nga po ba sa barangay lang? Kasi siguro yung COMELEC, kayang-kayanan lang nila yung barangay kasi maliit lang, no? At yun. Kasi nga po, sa pag nag-file ka ng COC, sinasala po nila yan, eh. So bakit nung national may mga nakalusot? So ang tinutukoy po dito ni attorney is si Rafi Tulfo, no. So tuloy po natin yung video. person may be disqualified from becoming a candidate and holding any office if he or she is declared by competent authority as insane or incompetent, diba? And has been sentenced or ito pa isa,
isang ground, has been sentenced by final judgment for subversion, Okay. insurrection, rebellion, or for any offense with a penalty of over 18 months, Mhm. or for a crime involving moral turpitude. Okay. Okay, partner. Alam naman natin na may mga Yan yung mga basehan, partner. disqualification to, partner. Mm-mm-mm. Very clear. Oo. Ibig sabihin kasi, 'di ba? Na-convict na siya. Na-sentence siya by final judgment. Ibig sabihin may conviction Mm-mm. for a crime involving moral turpitude. Diba? Okay. So in other words, ito, di mo na kailangan, kung tutusin, hindi mo na kailangan pakinggan yung both parties na Mm-mm. through your own initiative, partner, Tama. get ka lang ng copy sa Supreme Court. So, ibig sabihin, okay, kaso na convicted Convicted. sa korte. Oo, Oo. convicted. Ibig sabihin, Oo. final. Oo, final. Hindi naka-appeal. Ibig sabihin, convicted na. Oo. Oh. So, halimbawa, partner, na-convict ang isang tao ng libel. Libel? Mm-mm. Oh, marami sa kandidato, marami sa official natin na convict ng libel. Oo. Libel. So, kung convicted ka ng libel, partner, may desisyon ang Supreme Court. Oo. Pag libel, it is a crime involving moral turpitude. So, hindi ka po pwedeng humawag ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Yes! Isa yun sa mga... Disqualified ka Oo. pa. Oo. Disqualified ka pa. So may period dyan eh. If I'm not mistaken, 5 years from the time mo na-serve Oo. yung sentence. Oo. So after that, expired na. Pwede ka na tumakbo. Okay. After 5 years. Tama ba? 5 years. Okay. So, now, kapag ka alam mo, nasa dyaryo, ikaw being part of the COMELEC, Alam ko lang ma-serve pala. di ba? Through your own initiative, may nag-file. Halimbawa, pinailan si A. Mm-mm. Oy, ito, convicted to ng libel. Mm-mm. 'Di ba? Convicted to ng libel. Nag-serve ng sentence noong 2019. Mhm. 2019. So, tumakbo ng 2022, wala pa, hindi pa expired. Wala pang 5 years. Wala pang 5 years, partner. So, kung wala pang 5 years ito, hindi pa natapos yung period, ano ang pwede mong gawin being part of the COMELEC? Mhm. In-inform ka na eh. Mhm. 'Di ba? Papatulugin mo ba yung kaso? O i-dismiss mo yung kaso? O ipoproclaim mo? Mhm. O partner, sa totoo lang, meron tayong official now Okay. na convicted ng libel Mhm. pero nakapasok, Nakaupo sa pwesto. nakaupo. 'Di ba? Hindi ba 'yon obligasyon ng COMELEC kasi you allowed people to vote for a disqualified candidate? Mhm. Samantalang alam nyo na. Diba? Kailangan nyo pa bang patagalin to kung binigyan na kayo ng information? Tapos kailangan nyo pa bang i-proclaim? And in fact, pwede mo to. Pwede to ma-verify. Okay. O convicted ba to? Mhm. Diba? Kailangan pa bang i-hearing na matagal ito hanggang sa maubusan ng oras, hanggang sa ma-proclaim, partner? Mhm. Tapos sasabihin nyo, wala na kayong Mhm. jurisdiction. Kasi, pinuroclaim nyo. Diba? So, tama ba yun? Anong ibig sabihin ng COMELEC na wala silang jurisdiction doon sa desisyon ng korte? Hindi, partner. Wala na silang jurisdiction. Kunyari, Oo. nag-file kay, halimbawa na, Oo. nag-file kay Senator Raffy Tulfo. Okay. Nag-file. Disqualification case. Oh, may Oo. convicted ka ng Oo. libel eh. Dahil issue ng moral turpitude. So yun ang problema na po. Pinoclaim nila tapos sasabihin nila wala na silang jurisdiction. So, ayan. May alam na nilang may kaso na yung tao. Pinoclaim nila. Kaso na, tama. Yun nga po, no. Dapat kasi nung nag-file pa lang ng COC, sinasala nila yan, doon pa lang po disqualified na. So, ayan. Tuloy po natin, ano. Turpitude. Oo, Convicted sa libel. Kasi Okay. part to makakaila because there's already a decision na Supreme Court din. Oo. Yung Sila po kaso sa ni delay kasi medyo Pichay, mahina ang aking internet. consider in libel is a crime involving moral turpitude. Mhm. Okay? So, di mo na yung makakaila. You
erase that. You cannot tawag ito, wala kang mali siya. Hindi ka pwede magsabi na, ay, hindi ko alam yan. Hindi pwede. Because this is already a ruling of the Supreme Court. Okay. Now, tinawag na yung attention mo. Itong taong to, dapat hindi ito. Dapat ma-disqualify to. So, anong ginawa, partner? Bakit na-proclaim pa rin yung taong convicted ng ng libel? Tapos sasabihin nila ngayon, ay hindi na namin pwedeng i-hearing ulit kasi na-proclaim na. So, hindi na sa amin ngayon ang jurisdiction. Wala na kaming jurisdiction dyan. Diba? So, nagiging accomplice ba ang COMELEC na in a way, maloko yung ibang tao na thinking na itong kandidato nito ay qualified. When in fact, based sa law and based sa jurisprudence, Wala yung aking hindi siya qualified. Di ba? Hindi ba tayo mamboboto na bumoboto ang naloko dito? So, kaya ang tanong ko, bakit ngayon lang sila nagsasalita na ganito, na they will suspend proclamation of BSKE bets with pending disqualification cases? Barangay lang ba yung kaya nyo? Pag national na at malakas sa tao, pikit mata ba? Tanong lang. Hindi ko naman sinasabing guilty ang COMELEC officials dito. Pero tinatanong ko lang, bakit ngayon lang kayo nagsalita ng ganito? Diba dapat noon pa sa national elections? Tandaan mo, partner. Dito, winarningan din niya ng vote buying. Tandaan natin, during the last elections, partner, dami nagsusulputan. Diba? Binavlog, partner. Kung paano nag-aabot ng pera, hindi pa nga to through GCash eh. Face-to-face, binibigay yung 500. Ba't nakakalusot? Sa labas ng governor's residence, tapos na ang rally pero may mga nanatili. Inabutan sila ng puting sobre na ng aming silipin naglalaman ng 500 pesos. Tinanong ko ang mga nakatanggap kung para saan ito pero hindi raw nila alam. With the Polyeto. Diba? Natawag niyo ba yung attention nito? Parang hindi, diba? Tapos diba, sinabi rin mismo ni COMELEC chairman na itong vote buying, if I'm not mistaken, na-discuss na natin, Dami pa si BBM. mahirap Mahirap patunayan. Pero may paliwanag po dyan. Nag-warning kayo ng vote buying dito for the barangay. Ito lang ba yung kaya? Yun lang yung sa akin, partner. Bakit before, So yun na po, no, yung kay BBM kasi. Wala namang alam si BBM dyan. Ang pagkakaalam ko dyan, no, yung nabasa ko at yung napanood ko, merong isang governor na umattend doon. Tapos namigay ng pera. Kaya lang ang mali nga po doon kasi binidyohan tapos hindi naman nila kinasuhan. Dapat kinasuhan. Dapat po kinasuhan, di ba? So, tuloy po natin yung video. sinabi nyo na mahirap patunayan. Pero nga, you're giving a warning against vote buying for the barangay Delay lang po and talaga sanggunian, yung internet. kabataan, Sorry po, elections. Diba? So, dapat to sa lahat. Hindi to dito na sa barangay. Baka may ano na sila ngayon. May mga paraan na sila para Dati wala. Uy, ilang buwan lang. May 2022 lang yun eh. 2023 pa lang naman ngayon. Kasi Naman ang progress kasi nila. ang ano diyan ang COMELEC ang katwiran ng COMELEC, which is tama nga naman. Dapat Kasi sa yun. politika, napakahirap patunayan, partner, ang sinasang mga ginagawang mga anomalya Kung talagang yung isang politiko, totoo nga talaga siya ang involved doon, 'di ba? Sa ito
sa usapin ng vote buying. Oo. Kasi sabi nga talaga nila dito sa atin, napakadumi ng politika eh. 'Di ba? Napakadumi. Okay? Ang iyong katunggali, ang iyong kalaban, gagawin yan lahat ng kanyang mga pupwedeng gawin. Yung kanyang mga iniisip na pupwedeng ikasisira, 'di ba? Ng kanyang katunggali sa politika. Naman, Kaya oo nga sabi nga nako, yan ang ano din ng katwiran ng COMELEC. Sobra. Kaya sabi nga nila, yun ang ano nila sinasabi na mahirap patunayan sa vote buying kung talaga yung isang kandidato ay involved. Malay daw nila na yung pera na yon galing doon Sa kalaban. sa kalaban. Okay. Okay, no? React tayo doon. Yung sobrang dumi ng politika. Sobra po talaga. At yung COMELEC, hindi po ako naniniwala wala silang alam dyan. No? Kasi, kagaya nung nakaraang, nakakalimutan ko na anong year po, no? Yung buhay pa yung tatay ng mga Garcia. May sakit na po nun. May ang balita, naka-bedridden. At ang katunayan nga po nun, no, ilang panahon lang nung nanalo. Pumanaw na siya. Kasi po ganito, no, pang pagkakalam ko po sa batas ng COMELEC, kapag po ikaw ay bedridden na, hindi ka na pwedeng tumakbo. At yun nga po, no, so yun, no, nakatakbo pa nga at nanalo pa. Tapos nung pumanaw po yung nanalo na yon, vice governor. Vice governor yung ama, yung anak governor. Nung namatay po ang pumalit yung pinsan na hindi naman tumakbo. Dapat po 'di ba yung number 1 na bukal. Kaya lang nagsawalang kibo na lang siguro yung number 1 na bukal. Alam niyo na. So, tuloy po natin. At ginamit lang yung pangalan ni Dato para sirain. Di ba? Madali yung matrace, Oo. partners. Unang-una. Oo. Unang-una, partner. Halimbawa, sa rally mo, ikaw, Oo. ang kumakandidato. Mm-mm. Sa rally mo, ha? Mm-mm. Tapos sa isang sako, makita mo 500. Sa kalaban pa ba yun? Mhm. Siguro pwede mo mahuli. Halagang 2,000, partner. Mm-mm. 500. Di ba? 500, 1,000. Mm-mm. Pwede, partner. Pero isang sakong pera. Nandoon ang Nakita. mukha mo. Mm-mm. Kalaban pa yon. Mhm. Malabo yun. Diba? Saka sa akin lang, partner. Siguro, yung COMELEC, wag mo nang magsalita anong parang mahirap patunayan. Mhm. Kayo yung agency na inaasahan namin Mm-mm. for a clean, Correct. 'di ba? For a clean elections. 'Di ba? Huwag niyo sasabihin na hindi niyo kaya Mhm. kasi madidismaya kami. 'Di ba? So, kung sinasabi niyo before na hindi kayang patunayan, bakit ngayon? Pag barangay kaya kasi maliit lang? Correct. Well, posible. Yan ang dahilan, partner. So, pag barangay, Mm-mm. oy, bawal vote buying. Mm-mm. Pag nationals, ay, okay lang, di namin kayang sundin yan. Kasi Ano ba yun? konti lang yung sakop nilang area doon lang sa barangay partner eh. While pag national partner, ang laki Mm. ng ng sinasakop nilang lugar sa pangangampanya. Even if partner, Oo. coming from the COMELEC, na mahirap patunayan yan, Mm-mm. mawawalan ako ng hope Mhm.
na kaya nyo magkaroon ng malinis na eleksyon. Mhm. Wag yun. Diba? Yun sa akin lang, partner. So, sabi ko nga, kung ganito kayo katapang ngayon, diba? Sabi, warning doon sa vote buying. Tapos, hindi nyo ipoproclaim kapag may pending disqualification cases. Wag lang sa barangay. Kahit sa national, kapag may pending disqualification cases, Patunayan. ano nyo, di ba? Huwag nyo muna i-proclaim. I-solve nyo. And at the same time, partner, kapag alam mo na may ebidensya, partner, actually, ano to pwede nga judicial notice. Mm-mm. Kasi pag may decision ng Supreme Court, partner, at final na, judicial notice na nga lang to dapat eh. Diba? No na to dapat. So, di dapat pinapatagal to. Pero yung korte, partner, okay, pag may isang nalaman nila na yung isang kandidato, prinoklama, pagkatapos, mayroon ng desisyon, okay, na guilty doon sa kaso na yon. At ang ano dyan, partner, ang parusa ay hindi ka po pwedeng humawag ng kahit anong posisyon. Meron ka nun. Oo, di ba? Sa gobyerno. Wala na bang say doon ng korte? Sila mismo ang korte na gagawa ng paraan. Hindi po No, pwedeng partner. ganun mangyari. Actually, hindi korte ang hindi korte ang Sino ang- mag-file. oo. Ako na kandidato, kalaban mo ko. Oo. Or anybody na concern na alam nila itong taong to disqualified. Oo. They can file. So hindi to manggagaling sa korte. Okay, na para timbrehan Ay, hindi, Sa hindi. COMELEC ang desisyon. Hindi. May ano na kami diyan. May desisyon na eto yung kanyang naging ano diyan, Hindi naging nila trabaho parusa. yun, Hindi. partner. Dapat May magmumula mag-file. yan sa isang individual. Yes. Okay, na magpa-file ng Oo. complaint. Disqualification. Oo. Tapos at the same time, partner. Using that grounds. Yes. So, Okay. attach na yung certified Oo. copy ng decision. Oo. Diba? Ang sa akin, kung may certified, especially kung galing sa Supreme Court, final yun, partner. Oo. At wala nang Ako, sa akin, pag nakita ko yon, di syempre, i-require ko muna. Oo. Mabilis. So yun nga mo, sinasabi rito ni Attorney Claire, dapat hindi lang sa barangay, dapat sa national din. Kasi po si Rapi Tulfo, convicted po yan ng libel, pero hindi po na-disqualified, no? Pero ang alam ko po, si Attorney Libayan, sinampahan na po ng kaso si Rapi Tulfo ng moral turpitude. So yun nga, maaari pong ma-disqualified si Rapi Tulfo pag nag-prosper po yung kaso ni Attorney Libayan. Yun nga po, dapat nga sa COC pa lang dapat disqualified na po kasi nga po may convicted po ng libel. So tuloy po natin. Sige, Oo. magsagot yung concerned na candidate na disqualify. Oo. Tapos, through the initiative of COMELEC, Oo. ako mismo kami mag-check. Oo. Government to government naman, partner. Oo. Itong decision ba ng Supreme Court? Oo. Ano ba to? Authentic ba to? Can we ask copy? Mhm. Diba? Mm. O di pag may copy na, Mm. at hanggang doon lang yung decision at disqualify talaga dahil na may libel case, convicted, o di tapos na laban, di-disqualify mo na. So, hindi na kailangan din ng COMELEC na may magsasampa pa because that's part ng kanilang trabaho. Na Dapat may alamin. magsampa, partner. Hindi, dapat may magsampa. Okay. Kasi sa dami ng kandidato, di Oo. naman nila yung Malalaman. malalaman. Pero pag national, Pag di ba? nagsamba, hindi, kasi Lalo partner, na pag sa national mahirap pa rin eh. Oo. So, hindi ko ibibigay sa COMELEC yung trabaho na dapat mo isa-isahin. Oo. Mahirap yun. Dapat alamin. Oo. Dapat, kapag may nagsampa, Mm. at na-authenticate nila, kasi government, ano naman to, public document naman, partner, decision eh.
kapag nalaman nila na authenticate, Mm-mm. tapos walang appeal, Mhm. final. Yung pala, Disqualified ka. disqualified mo na. Huwag mo nang patagalin. Mm-mm. Diba? So, yun lang naman, partner. Kunyari, halimbawa, competent authorities, sinabi, insane to. Mm-mm. So, may nakita ka, may record from the hospital, Mm-mm. or the doctor's records, diba? Mm-mm. Na ganyan talaga. O, edi, i-require mo yung doctor. Mm-mm. Mabilisan, papel. Ay, opo, pasyente ko po to, ganyan, ganyan, ganyan. So hindi na nila kailangan pang gumawa ng mga hearing diyan, partner. Actually, Oo. pwede nilang i-require Oo. yung answer. Oo. Yung concerned. Yung Oo. concerned na Yeah. candidate. Bilang Sige. due process din Oo. doon sa kandidato Yes. na yon. But at the same time, partner, dapat nag-i-investigate ka na rin. Mhm. Kaysa pinapatagal mo. Dapat may tao na kayo sa COMELEC na silang tumitingin. Kung authentic ba itong papel? Mm-mm. Kasi pwedeng hindi authentic, baka napeke or what. Mm-mm. Kayo na mag-check. Mhm. Government to government partner, hindi naman yan hihindian. Mm-mm. Kasi may concern case eh. Mm-mm. Hindi naman yan hihindian ng government na, ay hindi namin pwede ibigay yung dokumento. Hindi pwede yun. Oo. Kasi sabi mo nga doon sa batas na binasa mo about disqualification, isa sa mga ano doon, basehan yung usapin ng moral turpitude. Yes! Oo. At Nandun decided yun. case yun. Oo. Sa COMELEC code yun. Oh, yes, partner. Nasa COMELEC yun. And at the same time, may decision ng Sa Supreme COMELEC Court. Omnibus Election Oo, Code. one of the disqualifications Oo. yan. So, very clear yan. Hindi nila Oo. yung matatanggi. Kaya nga, para i-allow nyo ang isang candidate, partner, Mm-mm. na tumakbo, na alam mo na ang decision ay 2019 at tatakbong senador ng 2022, Mm-mm. final, yung decision ng conviction. Pinayagan mo, pinuloclaim mo pa. Mm-mm. Di ba pagkakamali ng COMELEC nakakalusot. yan? Mhm. Yun lang yung sa akin, di ba? Now, in barangay, what if, okay, may ganito ding usapin ng moral turpitude. Can the candidate question Yes. itong ano, Yes. sasabihin nila, ito nga national pinoklama ninyo ngayon. Kaya nga, mabebueltahan sila, di ba? Oo. Tapos sasabihin nila dito, suspend proclamation. Ba't si pinuloklama mo? Oo. Oh. Pwede ba silang mag-file dyan ng partner sa korte yung ganong klaseng issue na gagawin nilang halimbawa yung isang kandidato na prinoclaim tapos sila dinisqualify because of sa usapin ng moral turpitude. Pwede nilang i-question partner. Hanggang sa Okay. umabot ng Supreme Court. Oho. Pwede. Kasi lahat naman, syempre, lahat na usapin dyan, partner. Ang pinaka-final say dyan, Supreme Court. Mhm. Diba? Oho. Kaya nga, diba, para bang ano to, pantay-pantay ba ang tingin? Oo. Dapat kasi pantay-pantay, national, barangay. Oo. Dapat pantay-pantay. Oo. Diba? Correct. All right. So sige. Okay. Okay, yun no. Pwede nyo mapanood po yung video dyan ni attorney sa YouTube. Panoorin nyo po, maganda po kasi yan, yung topic niya. At yun, please follow po yung page natin. At pakishare na rin po yung video. At yun, shout out sa ating mga magigiting na kandidato dyan, no? Sila Gabiola, sa Sisiman, si Engineer Archie Rosales, shout out. Si paring Michael Veloso na tulungan po natin sa Sisiman, mga kababayan. So